So what's up mga kadambes? Sa video na to, tatalakayin natin ano nga ba ang support and resistance at kung paano ba tayo nagke-create ng trading opportunity gamit ito. So kung beginner ka at gusto mo matuto, tara dito. So ayun, simulan na natin yung tutorial about sa support and resistance. Okay, so di tayo gagamit ng Bybit ngayon. Okay, ang gagamitin natin is gocharting.com. Okay, para tong trading view, pero ang trading view kasi may bayad. Ito is wala, completely free. Okay, madami siyang tools, halos same lang naman sila ng tools. Dito nakakapag-replay ka kahit walang bayad. Doon may bayad. Okay? Dito pwede ka mag-test out ng strategy mo. Kaya I recommend this website guys sa mga newbie. Okay? Free to. Wala kang babayaran. Marami silang tools. Marami kang magagawa. Pwede ka mag-test ng strategy mo, replay. Okay? Kunyari, pe-predict mo dyan yung chart. Okay? Ganun lang guys, no? So, ayun. Simulan na natin. Okay, paano nga ba ma-identify ang support and resistance? Okay, ang una nyo nga hanapin is yung last high and last low. Okay, nasan ba dyan yung last high? Ito, di ba? Okay, mark nyo lang. Sa pagmamark guys, mark nyo lang yung pinakadulong candle or yung pinakamahabang wick. So, ito yung may pinakamahabang wick, di ba? So, ang laki niyan kung ma-mark naman natin. So, ang mark nyo lang is yung second highest. Itong kulay red. Okay, mark nyo lang yan. Okay, tapos stretch nyo lang. Stretch nyo lang dyan. And sa support, identify nyo lang yung pinaka recent low. Oh, ito yung pinakamababa dyan, di ba? Oh, mark nyo yan. Yung ano rin, yung lowest week din pag sa recent low. Okay? So, mark natin. May pinaka maikling week or yung pinakamahabang lower week. Okay? So, yun. Stretch nyo lang. So, ano ba na notice nyo nung minark natin yung support and resistance? Ano na notice nyo guys? 'Di ba? Nagba-bounce diyan yung price. Kumbaga, siya yung magiging order block or siya yung magiging wall natin, no? Yung pader para di umangat yung price at hindi bumaba yung price. So, ang tawag natin dito is complete equilibrium. Ayan. Yung nangyari dyan is complete equilibrium. Okay? Bakit equilibrium? Equilibrium kasi nagtalbugan lang yung price, hindi siya bumaba at hindi siya tumaas. Nirespect niya yung support and resistance. Okay. So, ganun lang guys mag-identify ng support and resistance. Okay, so ang question, paano tayo gumagawa ng trading opportunity dito sa support and resistance? Let's say for example, cut natin to dito. Kunyari, na-identify mo na nga yung recent high and recent low. Okay, and then nag-mitigate na dito sa support natin and nag-mitigate na dito sa resistance. Okay, so ano sa tingin mo next mangyayari nung tumama na sa resistance yung price? Okay, so 'di ba expect mo tatama pa yan sa support? Okay, so nasa kalagitnaan na tayo ng price, no? Pwede natin balik ng konti. Kunyari nandito ka lang. Ayan, hindi pa siya tumatama sa resistance. And then gusto mo mag-limit order. Mag-limit order. Ayan, mag-short tayo dito, no? Limit order ng short. And then tatargetan natin tong nasa dulo nung support. Okay? Sa ibabaw ng support. Ayun, kasi naniniwala tayo na tatama yung price sa support ulit. Okay? Huwag niyo sasagad dito guys ha. Huwag kayong maging greedy. Dito lang sa pinaka dulo ng wick nitong may pinakamahabang lower wick. Okay? Doon mo lang ilalagay itong take profit. Okay? So, yung stop loss mo, pwede mo i-cover to lahat, yung resistance mo, or pwede mo naman igitna lang, no? Depende sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyong i-risk, no? Pero I recommend you guys na ganito, no? 2 out of 1 na to na risk reward ratio. O kumbaga ibig sabihin, twice na nung risk mo yung mapapanalunan mo, which is good na, no? Okay? So, yun, kunyari nag-limit order ka dyan. Ayan, play natin. O, di ba tumama, nag-entry ka. Example, nag-entry ka. Okay, nag-entry ka na dyan. And then, ayun, antayin natin yung price, mag-mitigate sa support. O, ayun. Di ba tinamaan yung support? O,
Ang ibig sabihin niyan, nanalo ka na sa trade mo. O habang kunyari, habang papalapit diyan yung price sa support, pwede na ikatat ulit natin Saan ba? Lang katat ulit natin diyan. Kunyari papalapit na yung support, ay yung price sa support, no? Pwede ka na dito mag-long. Mag-limit order ka ng long diyan kasi alam mo may support diyan at pwede kang mag-trade papuntang resistance ulit. Okay? So cover nyo lang din tong support, no? Pareho pa rin yan. 2 out of 1 or 2.5 nga dito 2.5, which is mas malaki doon sa tinirade natin dito sa resistance. Okay? Ayun. So naniniwala ako tatama ulit sa resistance yung price. So abangan mo. Ayun, 'di ba? Nag-mitigate, tinamaan na yung entry natin. So antay na lang tayo if magmi-mitigate ba to sa resistance. So ayun no, bilis nung price action dito, nag-bullish, nakakita kayo ng momentum candle, no? So doon pala sa mga di pa marunong mag-trade or mag-put ng limit order, may ginawa akong previous video about dyan, no? Panoorin nyo yun, paano mag-trade, ang title. Okay, so play ulit natin. Ayan, tinamaan na yung take profit natin dito, which is kung nag-trade tayo, nakadalawang panalo na agad tayo. Pwede ka nga ulit dito pwede ka nga ulit dyan naniniwala ka tatama ulit sa support yan. Mag-short ka ulit. Ang ganyan. Short ka ulit. Ganun guys, pag kita nyong solid yung resistance and support, grab nyo na yung opportunity guys, no, to trade. Ayan. Diyan. Play nyo na. Ayan. Tingnan nyo kung tatama pa yan dyan sa green. Ayan. Ayun. And, nung tinamaan na yung green or yung take profit natin, nagkaroon na ng breakout. Ano ibig sabihin pag breakout? Pag nasira na yung support natin or yung resistance. Pag na-mitigate na siya or nalagpasan na siya ng price. Okay? Pag di na siya ni-respect nung price, ibig sabihin doon breakout. Okay? Okay, pag nagkaroon ng breakout, ano susunod dyan? Okay, yan yung abangan nyo sa next videos ko, no? Gagawa ko ng next videos about trend lines and how to identify an uptrend or downtrend. Okay, so dito nagtatapos yung video guys. Naway may natutunan kayo. At if you like the video, please like and subscribe and follow for more. Okay?